Ang Hilagang Atlantiko. Taong 895 AD, pinagmamasdan ni Prinsipe Amleth ang pagbabalik ng kanyang ama, si Harin Orvandil Warraven, mula sa sunod-sunod na pananakop kasama ang kanyang mga mandirigma. Masayang sinalubong ni Orvandil ang kanyang anak at ang asawa nitong si Reyna Gudrun. Habang ginaganap nila ang isang seremonya, dumating ang kapatid ni Orvandil na si Fjolnir. Nagbiro ng bastos ang tagapagpatawa na si Heimir tungkol kay Gudrun na hindi nagustuhan ni Fjolnir, ngunit sinabi ni Orvandil na biro lamang iyon. Dahil nasugatan si Arvandil sa labanan, napagpasyahan niyang gawing tagapagmana si Amleth. Dinala niya ang anak sa kay Heimir kung saan nagsagawa sila ng isang ritual at uminom ng espesyal na inumin. Pinangakuan ni Arvandil si Amleth na kung sakaling mapatay siya, dapat tuparin ni Amleth ang kanyang panata na ipaghiganti siya. Pumayag si Amleth at kinuha ni Heimir ang luha ng bata dahil iyon daw ang huling luha na kanyang abubuhos hanggang sa araw na kakailanganin niya itong muli. Kinabukasan, nasa gubat si Amleth kasama ang kanyang ama na si Arvandil nang biglang dumating ang ilang lalaki sakay ng mga kabayo at pinaputukan ng mga palaso si Arvandil. Sinubukan niyang lumaban ngunit nadaganan siya ng mga kalaban at paulit-ulit na sinaksak hanggang sa mapaluhod siya. Pinamumunuan ng kanyang kapatid na si Fjolnir ang mga lalaki na nagtatangkang agawin ng trono. Binalaan ni Arvandil si Fjolnir na bagaman napatay niya siya ngayong araw, hindi magtatagal ang kanyang pamumuno sa kaharian. Pagkatapos ay pugutan ni Fjolnir ng ulo si Arvandil at iniutos sa kanyang mga tauhan na hanapin at patayin si Amleth. Tumakbo ang bata at nagtago, ngunit muntik na siyang mahuli ng sundalong si Finr. Nilabanan niya ito at pinutulang ilong, saka tumakas. Pagbalik niya sa kanilang nayon, nadatnan niyang sinasalakay at pinapatay ng mga tauhan ni Fjolnir ang mga mamamayan, habang kinaladkad ni Fjolnir palabas si Gudrun na nagpupumiglas at sumisigaw. Tumakbo si Amleth patungo sa dagat, sumakay sa bangka at naglayag palayo habang paulit-ulit na inuusal ang kanyang panata. Ipaghihinanti kita, ama. Ililigtas kita, ina. Papatayin kita, Fjolnir. Sa gabi, naglalakad si Amleth sa isang madilim at walang laman na templo. Doon ay nakita niya ang isang pangitain ng bulag na Ceres, na ipinakita sa kanya ang huling luha na kanyang ibinuhos bilang paalala ng panatang ginawa niya noong bata pa siya. Sinabi ng Ceres na muling magkakaroon siya ng pagkakataong ipaghigante ang kanyang ama, iligtas ang kanyang ina at patayin ang kanyang tiyuhin. Kinabukasan, kinausap ni Amleth ang kapwa niyang mandirigmang berserker na si Eirikr, na nagsabi sa kanya na napatalsik si Fjolnir mula sa kanyang kaharian ni Haring Harald ng Norway, kaya napilitan si Fjolnir at ang kanyang mga tauhan na lumipat sa Iceland. Pagkaraan nito, nakakita si Amleth ng isang uwak na inakala niyang tanda mula sa kanyang ama upang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng paghihiganti. Itinatak ni Amleth sa kanyang katawan ang tatak ng isang alipin at lumangoy papunta sa isang barkong puno ng mga alipin mula sa Rus. Doon, nakilala niya ang isang batang babaeng Slav na nagngangalang Olga, na nagsasabing taglay niya ang kapangyarihang baguhin o sirain ang isipang ng mga lalaki. Habang natutulog siya sa tabi ni Olga, nagkaroon si Amleth ng mga bisyon tungkol kina Arvandil, Gudrun, Heimir, isang espesyal na espada, at kay Olga mismo. Iceland. Mukhang tumaob ang bangka dahil sa bagyo na nagdulot ng pagkamatay ng ilang mga alipin habang ang mga nakaligtas ay lumangoy patungo sa pampang. Nahuli sila ng mga tauhan ni Fjolnir at dinala sa kanyang sakahan, kung saan pinakasalan ni Fjolnir si Gudrun at nagkaroon sila ng anak na si Gunnar, bukod pa sa kanyang panganay na anak na si Thorir. Napansin ni Fjolnir si Amleth. Hindi niya ito nakilala, ngunit namangha siya sa laki at lakas nito. Napansin din niya ng labis si Olga. Makalipas ang gabing iyon, palihim na lumabas si Amleth mula sa kanyang tolda at nagtangkang sundan si Fjolnir.
nakakita siya ng isang hayop at sinundan nito papunta sa isa pang tolda kung saan niya nakatagpo ang isang lalaking mangkukulam. Hawak nito ang ulo ni Hymir na pinaslang ni Fjolnir matapos nitong putulin ang kanyang dila, mata at tenga. Nagawang lumikha ng mangkukulam ng paraan upang makausap ni Amleth si Hymir at sinabi ni Hymir sa kanya ang tungkol sa makapangyarihang espada na si Draugr, ang sandatang gagamitin ni Amleth upang ipaghiganti ang kanyang ama. Natagpuan ni Amleth ang kinaroonan ni Draugr, kung saan ito nakahimlay kasama ng bangkay ng isang dating hari. Habang sinusubukan ni Amleth na kunin ang espada, tila nabuhay ang bangkay at nakipaglaban sa kanya sa isang duelo. Natapos ito ng paghampasin ni Amleth ng palakulang kalansay at pugutan ito ng ulo bago niya tuluyan makuha ang espada mula sa buto nitong mga kamay. Pagbalik niya sa nayon, muntik na niyang gamitin ang espada laban sa ilang lalaki, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pagkatapos nasaksihan niya si Fjolnir na tinangkang pagsamantalahan si Olga, ngulit napigilan ito ni Olga sa pamamagitan ng pagpapahid ng kanyang dugo mula sa buwan ng daloy sa katawan ni Fjolnir. Pagkatapos, pinapasali ang mga alipin sa isang laro ng Natal Lake, isang marahas na versyon ng lacrosse kung saan maaaring bugbugin o patayin ng mga manlalaro ang kalaban upang manalo. Tumakbo si Gunnar sa gitna ng larangan dahil gusto niyang makisali, ngulit binangga siya ng malakas ng kapitan ng kabilang kupunan, si Thorfinnr, hanggang sa tumama ang ulo niya at mawalan siya ng malay. Agad na tumakbo sa kanya ang kanyang ina at ama, ngunit sinalakay ni Amleth si Thorfinnr at ilang ulit niya itong sinuntok sa ulo hanggang sa madurog ang bungo nito. Pinuri si Amleth ni Fjolnir at Thorir nang magkamalay si Gunnar at bilang gantimpala, binigyan siya ng mas mataas na posisyon sa hanay ng mga alipin. Nagtipo ng mga alipin sa kagubatan para sa isang kasiyahan kung saan sila ay nagtalik sa isa't isa. Dito rin tinupad ni na Amleth at Olga ang kanilang ugnayan. Pagkatapos nilang magtalik, nanghako silang ibagsak si Fjolnir. Sa mga sumunod na gabi, ginamit ni Amleth ang espada ni Draugr upang patayin ang ilan sa mga tauhan ni Fjolnir, kabilang na ang mga kaibigan ni Thorir. Ibinitin niya ang mga bangkay ng mga ito sa labas upang makita ni Fjolnir na napasigaw sa matinding dalamhati at nangakong hahanapin ang may kagagawan. Kinagabihan din pinatay ni Amleth ang 2 tauhan magsasagawa ng ritual na sakripisyo gamit ang isang alipin. Ibinitin din niya ang kanilang mga bangkay na may labaan lano-noob upang makita ni Fjolnir at ng kanyang mga tauhan. Samantala, tinulungan siya ni Olga sa pamamagitan ng pagpapainom sa mga tauhan ni Fjolnir ng mga kabuting may halusinasyon na naging sanhi upang mabaliw sila at magpakamatay ang ilan. Sa isa pang pagkakataon, pinaalong ni Amleth ang mga lobo upang magwala ang aso ni Fjolnir, kaya't napilitan itong saksakin at patayin ng sarili niyang amo. Pagkatapos, pumunta si Amleth sa silid ni Gudrun at ipinahayag kung sino talaga siya. Nabigla si Gudrun nang makita siya, ngunit hindi dahil sa tuwa o ginhawa na buhay pa ang kanyang anak. Ipinahayag ni Amleth na naroon siya upang palayain ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Gudrun na hindi siya bilanggo ni Fjolnir. Minahal niya ito ng totoo at kusang pumayag na pakasalan siya. Ibinunyag din ni Gudrun na siya mismo ang nag-utos kay Fjolnir na patayin si Aurvandil dahil ginahasa siya nito at ginawa siyang alipin kung saan ipinanganak si Amleth. Hiningi rin ni Gudrun kay Fjolnir na patayin si Amleth. Tinangka niyang akitin ng anak ngunit tumanggi si Amleth. Dahil sa matinding galit sa nalaman, pinatay niya si Thorir habang natutulog ito at binunot ang puso nito. Si Fjolnir ay labis na nagdadalamhati sa katawan ng kanyang anak at sinimulang akusahan ang mga alipin na silang pumatay kay Thorir. Nagsimula siyang pumatan ng ilan sa kanila, ngunit nang si Olga na ang kanyang lalapitan, lumabas si Amleth dala ang isang supot na sinasabi niyang naglalaman ng puso ni Thorir at handa niya itong ibugay kapalit ng buhay ni Olga. Matapos labanan ng ilang mga tauhan, natalo si Amleth sa dami nila. Kinuha ni Fjolnir ang supot. Ngunit sinabi ni Amleth na ang laman noon ay puso ng asong kanyang pinatay. Si Amleth ay nahuli at malupit na binugbog upang pilitin siyang sabihin kung saan nakatago ang puso ni Thorir.
Habang nakatalikod sina Fjolnir at ang kanyang mga tauhan, dumating ang isang grupo ng mga uwak na tila ipinadala ni Odin upang palayain si Amleth. Tumakas siya sakay ng bangka kasama si Olga, ngulit nang halikan niya ang sugat na tinamo ni Olga mula sa espada ni Fjolnir, nakakita siya ng pangitain ng kambal na magiging mga anak nila ni Olga. Alam niyang hindi magiging ligtas ang mga ito hanggat buhay si Fjolnir, kaya't lumangoy muli si Amleth pabalik sa bukirin upang tapusin ang kanyang misyon. Habang lumuluha si Olga, nanalangin siya upang gabayan si Amleth sa kanyang pakikipaglaban. Pagbalik ni Amleth, pinaslang niya ang mga tauhan ni Fjolnir at pinalaya ang mga natitirang alipin. Inatake siya ni Gudrun at ilang beses siyang sinaksak, ngunit nabigwasan niya ito at tinuhog sa puso. Pagkatapos, sinugod siya ni Gunnar at sinaksak din ng paulit-ulit. Ngunit napatay ni Amleth si Gunnar sa pamamagitan ng isang hiwa sa dibdib. Natagpuan ni Fjolnir ang mga bangkay ng kanyang asawa at anak, at sinabi niya kay Amleth na maglalaban sila sa mga tarangkahan ng Hel. Ang mga tarangkahan ng Hel. Naglagbay si Amleth patungo sa bulkan na Hekla, kung saan niya natagpuan ang mga bangkay ni Gudrun at Gunnar at nagbigay galang sa kanila. Doon niya nakita si Fjolnir at nagharap sila sa isang tunggalian na tinatawag na Holmgang. Nagsagupa sila gamit ang kanilang mga espada sa ibabaw ng umaagos na lava. Halos manaig si Fjolnir, ngunit muling tinipon ni Amleth ang kanyang lakas at talino upang ipagpatuloy ang laban. Natapos ang labanan nang saksakin ni Fjolnir si Amleth sa puso. Subalit nagtagumpay pa rin ang prinsipe na pugutan ng ulo ang kanyang tiyo. Habang malapit nang mamatay si Amleth, nakakita siya ng pangitain kay Olga kasama ang kanilang kambal, kung saan ang isa ay magiging the Maiden King na ipinropesya ng mga hula. Pagkaraan nito, dumating ang espiritu ng isang Valkyrie upang samahan si Amleth patungo sa Valhalla.